Yan. James chapter 5 verse 15. The title of this message, tingnan po natin yung pamagat ng mensahe natin. Yan. The title of this message po, The Essentiality of Prayer of Faith. Ang kahalagahan ng panalangin may pananampalataya. Mahalaga ang panalangin may pananampalataya. Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, kumusta ang inyong mga prayer life? Dahil pag wala tayong prayer life sa ating sarili, paano tayo magtutuloy-tuloy sa ating pamumuhay espiritual? Ano po ang madalas nating dahilan bakit tayo hindi makapanalangin? Sige nga po, pwede sumagot. Pagod. Antok. Ano pa ho? Galinlangan. Kaka-cellphone. Kaka-cellphone. Yung kaka-cellphone siya yun. Ikaw yun na. Hindi. Okay. Sabi dito, okay, ano po madalas ang dahilan hindi tayo mga panalangin? Number one na nasagot ay hindi niya alam kung paano ang tamang pag-pray. Kaya hindi siya makapag-pray kasi ano ba yung prayer? Ano ba yung tamang pag-pray? Ang mga Christian sa JCCF marunong na. Okay, so hindi na yun ang sagot ng una. Yan ang sagot. Pangalawa, pagod. Dagdagan natin, nakalimutan, wala sa mood. Ano, pasensya ka na, wala ako sa mood eh. Yung trabaho namin, pinagalitan ako. Yung school namin, bagsak ang score ko. Pasensya ka na. Si Lord dinamay. Sabi ni Lord, ano yun? Nag-aantay si Lord, oh. Okay, walang time. Kasi busy. Grabe, busy. Tapos sa cellphone, 2 hours, 3 hours, busy. Hay, buhay. Alam nyo, pare-pareho tayo may mga kahinaan. Nagsasalita sa unahan, may kahinaan. Focus tayo sa word. Okay? So sabi dito, ho, tuloy natin. Okay, tanong. Does God answer prayer? Sagot. Tumutugon daw po ba talaga ang Diyos sa panalangin? Alam niyo, sagot natin pare-pareho. At wala ni isang prayer hindi sasagutin ng Diyos. Kaya lang, ito ho ang sabi. Kaya lang, ang mali sa kaisipan natin, sabi dito ho, does God answer prayers? The short answer to this question is yes. Tumutugon ng Diyos sa panalangin. Okay? Yun na malinaw. God has promised that when we ask for things that are in accordance with His will for our lives, He will give us what we ask. Sabi ho sa John, okay? 1 John chapter 5 verse 14 to 15, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Ibibigay ng Diyos. Mga kapatid, ibibigay ng Diyos. Okay? Kaya lang, ang sabi dito sa verse na to, ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban, meaning, tutugunin ng Diyos, pero hindi minsan yung gusto mo. Okay, tuloy natin. At dahil alam natin pinakikinggan nga niya, tayo, alam din naman natin ibibigay niya ang bawat hinihiling natin. Okay, tuloy natin dito. Sabi dito, we may not always like the answer. Yun ang totoo. Ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng panalangin, pero sometimes, we may not always like the answer. Dahil ang answer ng Panginoon hindi puro yes. Ang tugon din minsan ng Diyos ay no. Ang tugon din ng Diyos ay wait, pero pare-parehong tugon yun ng Diyos. Answered prayer ka doon. Kaya lang ang problema, dalawa yung ayaw mo sa tugon ng Diyos. Yung no at saka wait. Pero tugon yun ng Diyos Nagets po ba? So lahat ng prayer ay may answer ng Diyos. Hindi puro yes. Malimit no, malimit wait. Pinakamalimit ng wait. Pero itong pinag-aaralan natin prayer sa oras na ito ay prayer ho na yes ang sagot. Ano yun? Prayer of faith. Yun ang ating pinag-aaralan. Okay. Sagutin na natin to. Ito ang mensahe ng Panginoon. Okay. Sabi dito, why prayers of faith? Why prayer of faith really essential? Yun ang sasagutin natin. Bakit ganun na lang kahalaga ang panalangin may pananampalataya? Tandaan nyo, ang panalangin ay napakahalaga dahil una, ito yung sinabi ng mga disipulo, Lord, turuan mo kami mag-pray. Hindi sinabi ng mga disipulo, Lord, turuan mo kami magpalayas ng demonyo. Lord, turuan mo kami magkaroon ng magic. Paano mo ginawa yung 5 tinapay, 2 isda sa 5,000? Hindi nila sinabi yun. Pero sabi ng mga disciple, Lord, paano mag-pray? Ibig sabihin, napaka-essential ng prayer. Okay? Tinuro ni Lord ang tamang pag-pray dahil ang panalangin ay napakahalaga. Then lastly, sabi dito, si Jesus mismo, lifestyle ni Lord, yung mag-pray. Si Lord na to si Jesus na to.
Si Lord na mayroon ng kakayanan, si Lord na nagpo-provide at kayang sumagot ng panalangin, pero siya yung nag-pray. Bakit? Gusto niya i-model. Si Lord, nung nandito sa sanlibutan, siya yung pinaka-prayerful na tao na nabuhay. Ano yung napag-aralan natin sa Matthew chapter 4 verse 4? Si Jesus Christ, nag-prayer and fasting siya ng 40 days and 40 nights. Anong ginawa ni Lord doon? Prayer and fasting. Kung hindi natin kaya mag-pray, hindi din natin kaya mag-fast. Dahil minsan combination malimit yun. Hindi ka naman pwede nagpa-fast na hindi ka nag-pray. Okay? So essential hope, itong pinag-uusapan natin, basic siya, pero siya yung essential. Prayer. Yun ang sinabi ng ating pinag-aaralan dito. Okay? Sabi dito, why prayer of faith really essential? Ang sagot po niya na isa lang. So 1 point lang ang pag-aaralan natin ngayon. Ang sagot po niya na ito. Because this is one of the prayers that God answers. Ang answer ni Lord dito, yes. Hindi mo na kailangan ng no, hindi mo kailangan yung wait. Dahil pag ito ang iyong panalangin, pag ito ang prayer na meron ka, panalangin may pananampalataya, then ang sagot ng Panginoon dito ay yes. Okay, yes, ang sagot ng Panginoon. Pero huwag ka naman mag-pray nung prayer na talagang taliwas. Ang sinasabi ko dito, yung panalangin na alam mo kalooban ng Diyos, then ang sagot ng Panginoon, hindi ka na pag-aantayin. Yes, ang sagot ng Panginoon. Okay? So, yan ang points natin because this is one of the prayers that God answers. At may sub-point po yan na tatlo. Ito yung una. Because this is one of the prayers that God answers to be saved. Okay. Basahin ko lang po sa inyo yung James chapter 5, verse 15a. And the prayer of faith will save the one who is sick. Ang sabi ng Biblia, itong panalangin na ito ay panalangin na nagpapagaling. Meron ka bang kilala may sakit? May mga tao na hindi kaya kung ipagalingin sila ng prayer nila mismo. Ano ba yung word na to be saved dyan? Okay. Sabi dito ho, sabi sa Santiago, ito yung panalangin na once na pinanalangin natin, gagaling yung may sakit. Yung may sakit ho, kahit anong pray niya, mostly ho, pag may sakit, hindi niya kayang ipag-pray personal ang sarili niya. Lalo kung ang sakit po ay, tandaan nyo ha, pag binasa sa Bible yung word na sakit, dalawa hulagan tinutukoy dyan. Hindi ho yan isa lang. Na pag binasa mo, ay, nabasa ko kasi, gagaling yung may sakit. Saan sakit? Dalawa sakit ha. Isang sakit physical at isang sakit spiritual. So, saan doon gagaling? Okay, maaaring gumaling yung physical niya, then yung sakit niya ay physical. Pero minsan, yung sakit ng isang tao na ina-identify dito sa verse ng James ay hindi basta physical. Minsan may sakit siya spiritual. At yun ang isa sa pinakamahirap pagalingin. Una, hindi naman tayo magpapagaling. Okay. So, sabi diyan, yan ang panalangin ho para tayo ho'y gumaling. Yung word na save ay hindi ho yan about sa kaligtasan, kundi para tayo gumaling. Pangalawa, it is the prayer that cause us to be restored. Pangalawa, yan yung panalangin na magbibigay sa atin ho ng pagpapanumbalik ng lakas natin. Para mapanumbalik ang physical o spiritual na lakas, kailangan natin ng panalangin may pananampalataya. Una, para tayo gumaling. Pangalawa, para tayo ho ay lumakas. Ito ang good thing sa Panginoon eh. Pag once na binangon ka ng Diyos sa sakit at karamdaman, isusupply niya ang kasunod, kalakasan. Nakapackage yun. Ang hirap naman nun, gumaling ka, tapos hindi ka naman malakas. So parang hindi totally recovery yung naranasan mo. Pero sa Lord, pag once na pinagaling ka niya, ang kasunod, susuplayan ka ng Panginoon ng lakas para ho, totally makarecover ka. Pero babalikan ko lang, hindi ho isa lang ang tinutukoy dyan, dalawa. Makarecover ang physical na katawan mo, makarecover ang spiritual na kalagayan mo. Then lastly, sabi dito, yung panalangin na to ay magkukos sa atin. Okay, magkukos sa atin yan to be forgiven. Yan ang pinakamalalim na answered prayer tayo dyan. Dito ho, balikan ko lang, may mga tao ho na hindi nila kaya hong ilapit ang sarili nila sa Panginoon dahil una, wala silang kakayanan at wala silang communication sa Panginoon. So dito ho lalabas o dito ho tayo magagamit bilang mga mananampalataya para ho magkaroon sila ng mediator. Ano yung mediator? Yung tagapamagitan sa Diyos. Once na hindi kaya ng tao mamagitan sa Diyos dahil hindi niya kilala si Lord at wala siyang kakayanan, papasok mo tayo mga Christian para i-reconcile. Pagbatiin silang dalawa at ikaw yung tulay. At yung prayer natin ay napakahalaga dahil yung panalangin natin ay tutugunin ng Panginoon. Sure, once na mayroong pananampalataya. Take note sa word ha, kailangan may pananampalataya. Okay?
To be forgiven, sabi dito, para mapatawad at maligtas sa kaparusahan ng kasalanan. Kaya babalikan ko lang, itong inaaral natin ay hindi ito basta-basta. Ito ay isang panalangin na kailangan nakikita at kailangan ginagampanan ng nating mga magkakapatid. So mamaya matatapos yung ating simba, pero hindi tayo papayag na hindi natin ma-apply ang ating mga panalangin na ito. Gagawin natin ito mamaya. So sabi dito to be forgiven, ano ang pinali dyan? Okay, to be saved, to be restored, to be forgiven, the sick person. Yun ang pinag-uusapan natin sa dulo. Yung tao may sakit, yung tao na napagagalingin, ibabalik ang lakas at patatawarin, ay yung taong may sakit. Dalawa balikan ko lang lagi yung may dalawa ang tinutukoy. Pagagalingin ang kanyang either physical o ang kanyang spiritual sa pamagitan ng panalangin. Ngayon, may kilala ka bang tao na ang sakit ay hindi man physical, pero ang sakit ay spiritual? Ikaw at ako ang pwedeng mag-pray sa kanila. Okay? Medyo challenging itong prayer na ito dahil, una, balikan ko lang napaka-challenging nito kasi bakit? Pag yung tao na ipag-pray mo ay may unconfessed na kasalanan, hindi rin sa kanya tatama itong mga prayer na ito. Bakit po? Mayroon siyang hidden na kasalanan. Tandaan niyo ang kasalanan na hindi confess ay kasalanan na magiging balakid para matugon ang ating mga panalangin. Kung bakit may mga prayer tayo na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutugunan ng Panginoon, baka may something na kulang. O baka mayroong hindrance na malaki na kaya hindi natatanggal dahil tinitreasure natin. The moment na may kasalanan tayong unconfessed, hindi natin mararanasan ang answered prayer sa Diyos. Kaya hindi mo biro-biro yung makaharap tayo sa Panginoon. Kahit anong pray natin, minsan, hindi na ikaw yung kailangan mag-pray, kailangan mo na ipag-pray ka ng iba. Bakit po? Kung hindi ka na nga tinutugon ng Panginoon dahil sa unconfessed na kasalanan, kailangan mo magtawag ng isang mananampalataya na ikaw ay kailangan mag-confess. So magko-confess ka, bakit kailangan pastor mag-confess sa tao? Utos siya ng Panginoon. Na mag-confess ka sa tao para matulungan ka ng taong ilapit sa Diyos sa pamagitan niya. At yung panalangin niya, ang tutugunin ng Diyos, hindi ikaw. Kasi bakit po? Siya ang may access sa Panginoon at that time. Balikan ko lang, may sinasabi dito ni James. Si James dito, si Santiago, ay kapatid ni Jesus mismo. Kapatid ni Jesus yan, si James. Nasabi niya sa lugar kung saan sinend siya ng Panginoon, ituro mo sa mga tao na ito na maging mapanalanginin dahil ang context po niyan, maraming pag-uusig, maraming problema, pero ang pinakasusi para magtagumpay sa pagsubok at problema, panalangin. Napaka-powerful ng panalangin. Hindi lang basta panalangin, specifically, panalangin may pananampalataya. Mamaya, mag-pray tayo, siguraduhin natin na yung prayer natin may substance ng faith. Dahil useless ang ating prayer kung wala man lang itong sangkap ng pananampalataya. Okay. Tingnan nyo po, ito ang conclusion natin. In conclusion, sabi dito, ang panalangin may pananampalataya ay isa sa pinakamahalagang uri ng panalangin na dapat taglayin ng isang mananampalataya. Ito ay dapat makita sa mga mananampalatayang mature o elder. Okay, yung word na elder ay hindi yan about sa edad ng katandaan. Pag sinabing mature o elder, yan yung mga Kristiyano na talagang totally mature na ang pagiging Kristyan. Hindi about yan sa edad. Hindi pag sinabing, ay sa simbahan namin may mga may edad na. Hindi porque may edad, sila yung mature. Sometimes, yung mga mature pa ay yung mga bata-bata pa. Ako personally, hindi pa ako ganun katanda, pero ako ay part ng elder ng simbahan. Pero good thing sa atin, sa simbahan ito, hindi ka lang sa pastor lalapit para ipag-pray ka ng pastor. Pwede kang maghanap sa kongregasyon ng isang kapatiran na alam mo pwede kang ipag-pray. Bakit? Alam mo sa sarili mo, mature siyang Kristiyano. Pag sinabing mature, isabihin matibay yung kanyang komunikasyon sa Panginoon. Okay? Meron na tayo dito mga kabataang mature na. Nakakatuwa, bata pa lang, mature na siya. Meaning, maayos yung kanyang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Okay? Elder ng church upang sa mga panahong may inihiling na ipanalangin sila, ang mga mature na Christians ang mananalangin para sa kanila na dumanas ng sakit, physical o spiritual. Hindi kailangan lang yung pastor. Although si pastor ay maaasahan na ipag-pray ka, pero the moment na malayo ka dun sa pastor at may kilala kang kapatiran na kalapit mo na mature,
Pwede ka mag-confess sa Kanya ng kasalanan mo at hayaan mong ipag-pray ka niya. Then yung prayer niya, tutugunin ng Diyos. Sure, at yun ho ang message ng Panginoon. Okay, next, na conclusion natin. Hindi gagaling ang pinag-pray dahil may nag-pray. Okay ha, take note, babalikan natin to. Para lang malinawan tayo, hindi gagaling ang pinag-pray dahil may nag-pray at may pananampalataya ang prayer. Parang nagkaroon ng contradiction. Hindi ho, babalik lang natin ho ang pinaka-root ng kagalingan. Gagaling siya sapagkat pinagaling sila ng Diyos na nakikinig ng panalangin at siyang nagpapas siya at nagbibigay ng katugunan sa panalangin. Babalik pa rin tayo sa Diyos. Yes, eto na. Dumating na yung time, may nag-confess sa'yo. Dumating na yung time, pinag-pray mo siya, ampas siya pa rin noon sa Diyos. Bakit ho kailangan bumalik sa Diyos? Dahil siya ho dapat paparangalan. Dahil hindi pwede ho pag-pray ng pastor, pag-pray ng elder, ng mature na Christian, gumaling siya, baka ho yung tao na gumaling ay doon makipag-communicate, doon makipagrelasyon doon sa nag-pray. Medyo taliwas. Kailangan, babalik pa rin yung pastor na magsasabi, nagpagaling sa iyo si Lord. Kasi the moment na kinuha ng pastor yung glory, the moment na kinuha ng pastor yung kapangyarihan, magkakaroon siya ng problema sa Diyos. Kaya ho, ito yung last na conclusion natin, reconciliation ito at pagpapatunay na kagalingan o kapangyarihan ay galing sa Diyos lamang. Amen po ba? Ayan. Yan ho ang ating conclusion. Ang ating application, huwag nating alisin sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag nating alisin sa ating pang-araw-araw na buhay ang panalangin, lalo na ang panalangin may pananampalataya. I-practice ho natin itong prayer, uri ng prayer na ito. Huwag ho natin itong baliwalain. Okay? Huwag ho natin baliwalain yan. Bigyan lagi natin ito ng oras at panahon sapagat dito natin eto na, makikilala ang Diyos. Kaya tayo ilalapit sa Panginoon sa prayer para mas makilala natin si Lord. Mas malaman natin yung will ng Panginoon. Alam nyo, para malaman ang will ni Lord, kausapin mo siya ng kausapin. Sa prayer. Yan, isang mensahe sa akin ng Panginoon, anak, yung pinahahalagahan ko, pahalagahan mo. Pamilya. Ano pa ang sunod nun? Buhay. Sabi dito, okay, makilala si Lord, mapalapit tayo sa Diyos. Kaya ka nagpipray kasi gusto mo si Lord makilala at gusto mo siyang maging ka-close. Yan ang pinaka-motive natin. Then lastly, at mas lalong lalalim ang ating relasyon. Okay, sabi dito, dahil kung sino ang lagi mong kausap, sila yung mas kakilala mo. Sino yung lagi mong kausap? Di ba po, dahil lagi mo siyang kausap, siyempre nag-uusap kayong dalawa, teka. At ang problema mo kung lagi mo siyang kausap, minsan na sa tao, problema to. Pag lagi mo siyang kausap, hindi alam nung kausap mo, ulit-ulit na lang yung sinasabi. Kay Lord, hindi pa ulit-ulit. Si Lord yung isang masarap kausap, bakit to? Sa dami niyang pwedeng ikwento sa'yo, sa dami niyang pwedeng i-reveal sa'yo, si Lord ang the best na kausap. Kaya lang, Pastor, paano natin nakakausap si Lord? Hindi naman siya nagsasalita verbally. Sabi ko sa inyo dito, nagsasalita si Lord sa puso, nagsasalita si Lord sa Bible. Sa paanong paraan, mag-pray ka muna. Kasi pag binasa mo ang Biblia na walang prayer, wala, nonsense. Binabasa mo lang ay libro. Pero pag nag-pray ka, bago ka magbasa, nag-pray ka, ang gulat mo naman, no? Bawat na lang mensahe ng Panginoon doon sa binabasa mo chapter, sapul ka naman. Lord, grabe, ang sarap nitong mensahe mo kasi nangungusap si Lord sa pamagitan ng salita niya. Okay? Nangungusap si Lord sa puso. Okay? Dahil kung sino ang lagi mong kausap, sila yung mas kilala mo, doon ka mas lalong malapit. Sino yung gusto mong, sino makakakilala mong tao na lagi mong kinakausap? Then, ang kasunod nun, dahil lagi kayo magkausap, magiging malapit kayo sa isa't isa. Then, lastly, magiging malalim ang inyong samahan. Yun ho ang habol natin sa prayer. Kaya tayo inuutusan ng Panginoon, ngayon ang mensahe ng Panginoon sa simbahang ito, magkaroon tayo ng time lagi makipagniig sa Panginoon dahil napakahalaga. Yes, mahalaga ang pagbabasa, pero mahalaga din po ang pagpipray. At tingin ko, kung babalansin ko yung dalawa, mas i-prioritize niyo yung prayer. Ipangalawa lang po natin ang pagbabasa. Dahil sa prayer, nagiging intimate ang ating relasyon sa Panginoon. Doon natin siya nakikilala, doon tayo mas napapalapit, at doon tayo mas nagiging matibay ang relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya ang challenge ko sa inyo ngayong araw na to, mag-pray. Yan. Yan po ang mensahe natin. That is the essentiality of prayer. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.